So yan mga tol, ito nga pala yung tinanim na isang uri ng puno rin siya na parang din siyang nyug mga tol. Pero isa itong uri ng palm dates nga pala ito mga tol. Kung tawagin palm dates ito. Galing nga pala itong Saudi mga tol. Itong palm dates na ito, buto lang ito na dinala ko rito sa atin sa Pilipinas galing ng Saudi. Sinubukan ko ito ditong itanim mga tol kung mabubuhay ba, at ito nga nabuhay naman siya. Hindi ko lang alam kung mamumunga ba ito rito, kasi ito sa Saudi, sa disyerto ito nabubuhay mga tol. Pero sa disyerto siya nabubuhay, inaalagaan din naman nila ng tubig. Laging may suportang tubig. So dito sinubukan ko kasi maulan dito, hindi naman natin kailangan na magdilig palagi kasi minsan umuulan or madalas nga umuulan. Kaya eto, sa ganito kalaki na dates sa ibang bansa, sa Saudi, namumunga na ito yung ganito ka taas na puno ng dates, palm dates. Pero dito hindi pa siya namumunga. Paano kaya ito pabubungahin? Kasi sa ibang bansa, sa napapansin ko sa mga nagpa-farm nito, ginagamit nila kung tawagin pakasta. Ang pakasta dito sa amin sa Samar, yun yung napapansin ko dun sa pag-aalaga nila. Baka try ko lang to rito sa Pilipinas kung mamumunga ba ito. Ayan, mga 5 years na siguro ito mga tol mula nung itinanim ko. Mataas na siya. Kakaiba yung palwa niya mga tol. Kung tawagin sa amin palwa or paklang sa Samar. Nalimutan ko kung anong tawag nito sa Tagalog ang paluan niya. May mga tinik yung ano niya, palibot, may mga tinik. Pero itong bunga nito mga tol, maraming dala na bulong o na gamot, maraming dalang gamot sa katawan ng tao. Maganda siya sa katawan ng tao ang bunga nito, ang palm dates na ito. Ito yung sikat na sinubukan ko lang prutas sa ibang bansa, sa Saudi ito na ini-export Saudi. Kakaiba yung kanyang ano mga tol. Ayan, kakaiba rin yung ano niya mga tol, yung pinaka-ugat niya, pataas. O gamot niya ayan. Sa halip na pababa, pataas yung shout out mga silingan na mabubuti. Yan. Ayan, thank you for watching mga tol natin mga tol. Mataas na siya. Malapit na siguro ito magbunga. Ganito.